Hello mga ka-ears! Welcome back sa Kuya Ears, ang channel na nagdadala ng mga kwentong totoo, kwentong nagbibigay pag-asa, at syempre mga kwentong nakakakilig pagdating sa mundo ng Kalinga. Ngayong araw idol, may malalim tayong pag-uusapan, ang tanong na itinatanong ng maraming supporters, swerte nga ba sina Roel at Jomar sa love life nila? At kung oo, bakit tila nakatali ang kapalaran nila sa tulong at kabutihang ibinigay ni Kalinga Prab? Yan ang bubuksan natin ngayon, kaya humanda na kayo, dahil marami itong layers, hindi lang kilig, hindi lang inspirasyon, kundi isang klase ng destiny na nabuo dahil sa kabutihan. Unahin natin ang background. Sina Rachel at Carla ay parehong naging beneficiaries, si Rachel noon pa na tinulungan at inangat ang buhay, at si Carla naman ay hanggang ngayon ay aktibong natutulungan ni Kalinga Prab. At sa loob ng mga vlog, paulit-ulit nating nakikita kung paano nababago ang buhay ng mga tinutulungan, at minsan hindi lang buhay ang nagbabago, pati puso. Dito pumapasok ang love story ng dalawang charity vloggers na sina Roel at Jomar. Sa community ng Kalinga, napakaraming kwento ng pagbangon. Pero itong kay Roel at Jomar ay kakaiba, kasi bukod sa pag-angat nila bilang content creators, meron silang nakilalang babae na naging inspirasyon, kasama, at dahilan para mas maging passionate sila sa ginagawa. Kaya ang tanong ng viewers, swerte nga ba sila? At kung oo, gaano kalaking role ang ginampanan ni Kalinga Prab dito? Sa segment 1, ay zezet natin ang buong kwento, kung paano nagsimula ang lahat sa simpleng pagtulong, hanggang sa unti-unting pag-usbong ng nararamdaman. Kaya mga ka-erts, eto na, simula pa lang, mainit na agad. Ngayon idol, zoom in tayo kay Roel at Rachel, isang love story na hindi sinadyang mabuo, pero ramdam mong tinadhana. Si Rachel, dating beneficiary ni Kalinga Prab, ay isa sa mga kwentong tumatak sa viewers dahil sa kung paano siya itinayo, tinulungan, at binigyan ng bagong pag-asa. At sa mga pagkakataong iyon, naroon si Roel bilang isa sa mga charity vloggers na tumutulong at parte ng proseso. Doon unti-unting nabuo ang connection, hindi pilit, hindi scripted, kundi natural. Si Roel, matagal na nating kilala bilang seryoso, tahimik pero may malambot na puso. Kapag may tinutulungan, buong puso, walang halong pag-show off. Pero napansin ng mga viewers na noong dumating sa buhay niya si Rachel, parang tumaba ang puso ni Roel. Mas ganado sa content, mas inspired magtrabaho, at mas bukas mag-share ng feelings. Hindi natin masasabing instant love, pero ramdam mo na may unti-unting pag-aalaga, pag-intindi, at chemistry sa bawat eksena nila sa vlog. At eto ang nakakakilig, kung hindi dahil kay Kalinga Prab, hindi magkakaroon ng exposure si Rachel, hindi sila magkakasama ni Roel sa mga mission, at hindi mabubuksan ang opportunity para magkausap, magkabiruan, at magkaalaman ng mga ugaling hindi napapakita off-cam. Kaya masasabi maraming viewers, swerte si Roel. Kasi hindi raw lahat nagkakaroon ng partner na dumaan sa hirap, may puso sa pagtulong, at marunong rumspito. Sa pagsasama nila, ramdam mong hindi lang love life ang nabuo, kundi partnership sa buhay. Ngayon naman idol, punta tayo sa ikalawang love story na masasabing mas current, mas fresh, at mas pinag-uusapan, sina Jomar at Carla. Si Carla ay kasalukuyang beneficiary ni Kalinga Prab, at dahil doon, madalas siyang nakakasama sa mga lakad, vlogs, at documentation tungkol sa pag-angat ng buhay nila. Sa proseso ng pagtulong, doon nagsimulang magkaroon ng connection si Jomar at Carla. Si Jomar, kilalang tahimik pero genuine. Hindi maingay, hindi maarte, pero kung tumulong, diretso at totoo. At dahil sa personality niyang iyon, unti-unti siyang nagustuhan ng mga viewers, at lalo na ng mga nakakakilala sa kanya. Pero noong dumating si Carla, biglang nag-iba ang ngiti ni Jomar. Yung tipong may sparkle, may saya, may inspirasyon. At kita sa kilos niya na mas motivated siya sa paggawa ng content, sa pag-aasikaso ng beneficiaries, at sa pagharap sa camera. Para bang may bagong fuel. At si Carla, hindi rin nagpahuli. Habang tinutulungan siya ni Kalinga Prab para makabangon, nakikita rin nating lumalalim ang tiwala, ang respeto, at ang closeness nila ni Jomar. Hindi yun pilit, hindi push ng kahit sino, kundi natural na connection. Kaya sabi ng viewers, swerte si Jomar. Hindi lang dahil may nagugustuhan siya, kundi dahil may babaeng marunong tumano ng utang na loob, marunong magpahalaga, at marunong gumanti ng kabutihan.
At muli, hindi mangyayari ang love story na ito kung walang gawaing kalanggap sa likod nito. Ito na idol ang pinaka-importanteng parte ng discussion, ang tanong, kung wala ba si Kalanggap Rab, mabubuo ba ang mga love story na ito? At ang sagot, malaki ang posibilidad na hindi. Kasi ang mundo ng pagtulong ang naging daan para magtagpo ang 4 na taong ito. Hindi lang basta exposure, kundi shared experiences, magkasamang tumutulong, magkasamang humaharap sa problema ng beneficiaries, magkasamang natututo sa buhay. Si Kalanggap Rab, bilang leader, nagbubukas ng pinto para sa mga taong nangangailangan. Pero indirectly, nagbubukas din siya ng pinto para sa mga puso ng taong tumutulong. Kung hindi niya inangat sina Rachel at Carla, hindi sila mapupunta sa posisyong makasalamuha sina Roel at Jomar. Hindi mabubuo ang closeness, hindi magkakaroon ng shared mission, at hindi mabubuhay ang attraction na unti-unting nakita ng viewers. At dito mo makikita idol na minsan, ang kabutihan may kakaibang epekto. Hindi lang bahay ang napapatayo, kundi relasyon. Hindi lang buhay ang nababago, pati puso. Ang dalawang love story na ito ay living proof na kapag gumagawa ka ng kabutihan, may nagbabalik sa iyo, at minsan, hindi lang blessing, kundi love. Kaya sa huli mga ka-Erts, masasabi natin ng diretsahan, oo, swerte sina Roel at Jomar sa love life nila. Pero ang tunay na tanong, swerte ba sila dahil may magandang partner? Oo, pero mas swerte sila dahil nabuo ang love life nila sa mundong ginagalawan ng kabutihan. At ang ugat ng lahat ng iyon ay ang paggawa ng mabuti, ang pagbibigay ng pag-asa, at ang pag-angat ng buhay, na siyang sinusulong ni Kalanggap Rab. Ang love life nila ay produkto ng faith na binuksan ng pagtulong. Hindi ito scripted, hindi gawa-gawa para sa content, ito ay natural na resulta ng mga taong may mabubuting puso na nagkakatagpo sa iisang misyon. Kaya dapat natin silang suportahan, hindi dahil sa kilig lang, kundi dahil sa message na dala ng kwento nila. Kapag tumutulong ka, hindi lang blessings ang bumabalik, minsan pati pag-ibig. At ayan mga ka-Erts, dito na natin tatapusin ang ating malalim pero nakaka-inspire na usapan tungkol kina Roel at Jomar, at kung gaano nga ba sila kaswerte sa kanilang love life. Sana ay nakuha ninyo ang aral na kahit minsan hindi natin hinahanap ang pag-ibig, dumarating ito sa tamang pagkakataon, lalo na kapag ang ginagawa mo ay kabutihan. Tulad ni Roel at Jomar, ang biyaya ay hindi lang dumating sa anyo ng opportunities, kundi pati sa anyo ng taong handang sumuporta, umintindi, at magmahal ng tapat. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng reaction content na puno ng kwento, inspirasyon, at kilig, huwag niyo pong kalimutang i-like, comment, share, at syempre mag-subscribe sa Kuya Ears on nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong upload natin. Maraming salamat sa walang sawang suporta, sa tiwala, at sa araw-araw na pagsubaybay. Mahal ko kayong lahat mga ka-Erts. To God be all the glory.